Ayan, Ma'am Susana, si Attorney JV po ito ng ACT-CIS Party List. Ma'am, napanood po namin no, yung video kanina. Okay? Baka naman Pwede nyo yung ikwento sa amin, ano po yung background? Bali po, marami na po kasing balita dyan na may relasyon sila, pero hindi po nila inaamin. Siguro time na po siguro na malalaman ko, kasi sabi nila, tropa lang, hindi naman kami nakikita na nakapatong. Okay, so, Tapos, ayun nga no, si ma'am nga pala ay nasa Qatar. Yes, attorney. Okay, so hindi niya Opo. kasama ngayon yung kaniyang husband. Yes. So, ma'am, tama po ba? Na meron ng mga ugong-ugong noon na ang inyong asawa ay may kabit. Opo, kasi po umuwi po ako last September 2022, nilusog po na po yung babae. Okay. Pero hindi nila inamin, tropa lang daw, nag-inuman lang daw sila, hinatid lang daw ng asawa ko dun sa bahay ng babae, kasi inantay ko po talaga dun sa bahay po talaga ng babae. Ay, so kilala nyo rin po pala itong babae na to. Nakilala ko na lang po nung umuwi po ako, kasi po, magkakaibigan po yan eh, pero yung unang-una naging kaibigan niya po is kilala ko. Okay. Hanggang marami na pong balita, yun po yung nangyari. Okay. Ma'am, kayo po ba talaga ay meron talagang CCTV sa kwarto ninyo? Actually po, ano po yan? Pwesto po yan ng tindahan. So hindi talaga siya sa kwarto, Shari. Sa may Opo, ginamit nila pong motel yung ano. Ano, so pwesto. parang sari-sari store, ganun po ba? Ganun na rin Okay, po. sige, ikwento nyo po, ma'am. Paano nyo po nahuli Kasi yung po, mister niyo doon? Hinamon po kasi ako ng asawa ko na magpapakabit ng CCTV. Siya pa? Una, hindi ko siya Mr. kinuha. Pang nag-offer na magkabit ng CCTV. Siya pa yung attorney. nagpakabit ng CCTV. Opo, kasi po, sa duda ko, hindi kasi siya, yung mga sinasabi ng mga tao, hindi daw totoo. Ginawa niya pong bulag, pipit, bingi, yung mga tao na nakapalibot dyan, sa kanila. Okay, so siya pa yung nagpakabit ng CCTV at syempre, Opo, Shari, hinamon so ibig niya po sabihin, ako. alam niya, aware siya na lahat nung ginagawa sa tapat ng CCTV na yan ay nare-record. Siguro po. Oo, ay, hindi niya Kasi matitira bago yan. Siya kakabit yan, nagkabit alam ng mo yan CCTV, eh. Shari eh. Siya ang naghamon, attorney. Oo, sige, ituloy niyo po, Ma'am Susana. Tapos, nung naikabit po yun, actually, hindi niya binigay kaagad yung yung password. Kasi, unang offer niya sa akin na ikakabit niya yung CCTV, sinabi ko, para saan? Sabi niya, parang feeling niya, hindi ako interesado. After 2 days, nakalipas ng ilang araw, asan na yung password? Asan yung password ng CCTV? Hinamon niya po ako eh. Sabi niya, akala ko ba ayaw mo? Pinilit ko siya. Hindi niya po binigay yung unang araw na kinuha ko yun, ayaw niya ibigay. Kesyo, hindi niya po alam yung password. Sabi niya, Okay. bukas na kasi lasing ako. Tumawag ulit ako ng kinumagahan. Tapos sabi niya, bibili na lang ako ng panibago kasi hindi ko alam yung password. Okay, so ayaw pa niya nung may una. Tapos yung may kaibigan siya na pumunta doon, tinulungan siya nag-set up, nag-reset yung password para maibigay sa akin. Okay. Tapos nung naibigay na po sa akin, may after 2 days ulit, mayroong mga nagre-replay ako ng mga video. Okay po. Chine-check ko kung mayroong space yung CCTV na mga araw-araw, may oras po yun, di ba? Opo. Ngayon ang ginawa ko, nagtatanong ako bakit walang laman yung oras na yon. Sabi niya, burn out. So napuputol-putol yung recording. Opo. Tapos nung time na bago nangyari yon, mayroon akong nakapi na kinausap niya yung tao niya na patayin yung CCTV kasi pupunta yung babae. Okay. Pupunta si Lani. So, naiwan po yung record dun sa CCTV kasi ni-replay ko po yun. Bakit nawala yung oras na yun yung nakaano kasi po siya, device offline. Opo. So, nung nagkaroon ng internet, nagkaroon ako ng access, inopen ko po siya, narinig ko po doon na patayin yung internet kasi pupunta si Lani. Narinig niyo, na-record pati yon yung instruction niya. Apo. Tapos, after po noon, Huling-huli itong to, no? babae, nagpaalam na po kasi yung babae na pupunta na siya sa isang lugar. Yun, nagpaalaman po sila. Yun po, from 12 in the midnight and then until 3 o'clock in the morning, yun po yung cut po na wala pong CCTV, wala pong record. Tapos, every night po yun, nag-uusap sila ng babae. Nagtatawanan sila, happy sila. Tapos, mayroon pang time na inopen ko yung CCTV, on call sila.
sweet talking sila. Tapos narinig nung sabi ko, wow, ang sweet naman. Sabi nung babae, sino yun? Siyempre hindi makapagsalita sa akin yung asawa ko. Sabi nung babae, hayaan mo siya. Ibig sabihin gusto niya na pakinggan ko yung usapan nila. Hayaan mo siya. Sabi nung babae. So itinuloy nila. Tapos, after nun po, hindi pa po yun nangyari yung yun. Nakalipas ng ilang araw, bumalik yung babae kasi di ba nagpaalam na po siya na aalis na sa lugar na yun. Bumalik po siya kasi parang narinig ko doon na binalikan niya yung card ng anak kasi itatransfer niya po doon sa pupuntahan nila. February 11, bumalik yung babae. As in, talagang meron po akong record pero hindi ko pa po pinatak yung CCTV kasi naka-offline na po yung device. So nung ni-review ko yun, alam ko mangyayari. Tapos sabi ko, bakit naka-offline? Wala bang kuryente? Wala bang wifi? Walang internet? Bakit naka-off device yung CCTV? Sabi niya, sumagot yung asawa ko kasi tinawagan ko siya. Tulog ako. Okay. Hindi ko alam. Data lang yung gamit ko. Ano pong nangyari dun sa Apo. video po? Yun po, inabangan ko po yun kinaumagahan kasi nag-away sila Napanood ko na po yung gabi ng February 11, napanood ko na po sila. So, nung February 12, inabangan ko po siya, nababalik yung babae kasi nag-away po sila. Kaya yun, siguro inamon ng babae, naglabing-labing sila, binantayan ko po yun, hindi ko po inop yung CCTV, hanggang nangyari nga po yun. So napanood nyo talaga ng live, hindi na lang recording. Opo. Hindi po, kinuha ko na lang po yun, ni-record, habang nagla-live po yun, click ko po yung record ng cellphone. Okay. Sige Yung po. yung buong CCTV po yun, nakat na po yun ng asawa ko. Na-delete na po habang nagsasalita ako sa CCTV. Sir Severino, magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay. Ayun, Mr. Severino, sino yung kasama mo sa video? Katapayo. Hindi po, naging girlfriend ko po yun talaga. So inaamin nyo po na girlfriend po ninyo yon. Oo. Okay. At ano po yung ginagawa nyo nun sa video? Wala, nag-aanoan lang kami, nag-uus lang kami nun. Nag-uusap lang daw po sila sa ilalim ng kumot, attorney. Nag-uusap kayo. Ganun ka ba talaga makipag-usap, Mr. Severino? Hindi, sa totoo lang, sa jowa ko naman siya, so wala namang namin. May nangyari, ginagawa namin. So may nangyari talaga. Pero tama ba, ikaw pa yung nagpalagay ng CCTV doon? Opo, ako pa yung nagbigay ng sa kanya. Ng password? Opo. Okay. So alam mo na nanonood ang iyong asawa nung ginawa nyo yon. Hindi ko po alam yun. Pero alam mo na dahil nga nasa tapat kayo ng CCTV, makikita niya yon eventually. Opo. Okay. Kasi ang sabi ng asawa mo kanina, dinedenay mo raw nung una na ikaw ay may kabit. Etong si Miss Lani Mosquito. So ngayon ba ay inaamin mo na? Ay, aminado naman ako dyan, gawa ng sa tagal ng panahon at nakita niya na rin. So bakit pa ako mag-deny? Okay. Hindi ka na pinahirapan din ni tatay. Oo nga, so wala nang pahirap to, no, Umamin si agad. Mr. Severino. Aminado naman. Etong si Mr. Severino Sakman. O parang may gustong sabihin si Ma'am Susana. Ano po yon? Ngayon lang po na inamin. Sinasabi niya sa mga kapitbahay ng mga nakakakita, hindi daw totoo. Walang koneksyon, wala. Hindi niya daw babae. Pero lahat ng tao kasama pa sa pwesto na pinagkukuha na namin ng pangkabuhayan, doon kasama nila, siya ang tendera, tagaluto, umaga, hapon, gabi, ando doon ang babae. Ngayon lang po na umamin na may relasyon sila. Hindi naman araw-araw, gabi-gabi, wala naman yung lang na mapunta yun doon. Okay, kung hindi, ano lang, start na binigay mo sa akin yung CCTV, ando doon. Lahat ng araw ando doon siya. Hindi naman lahat. Hindi naman. 28, 29, 30, ando doon ang CCTV. Ando doon yung babae. Doon, ang aga-aga magkape pa kayo doon. Kita lahat ng tindero mo doon. Kahit na yung mga tao dyan, hindi nyo inaamin. Ginagawa nyong bulag yung mga tao dyan. Pag may nalaman ako, nagagalit ako. Akong pinapagalitan mo. Sinasampa mo yung babae. Siya yung pinagtatanggol mo. Diba? In-block ako ng babae kasi tiyat ko siya. Nagsumbong siya sa'yo. Nagsumbong siya sa'yo. Ako yung pinagalitan mo. Ako yung mali. Ako yung mali lagi ng mga babae mo, pag nagsusumbong sila, nahuhuli ko, silang chat ko, nagsusumbong sila sa'yo, pinagtatakpan mo. Ako yung mali. Control mo yung sarili mo.
Control mo lang. Control ko talaga, pero sa ginagawa mo, na ginagawa mong tanga at bingi, mga bulag, yung mga tao dyan na nagsusumbong sa akin, hindi mo pa rin inaamin. O di nga, namimili Ano, ko lang. ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Sinungaling yung mga tao dito. Sinungaling mga tao dyan na nakakakita nagsusumbong sa akin. Hindi sila, walang magbigay ng ebidensya sa akin kasi takot sila sa'yo. Bakit naman sila matatakot? Ikaw ang hari dyan eh. Di ba matapang ka dyan? Sinasabi sa'yo, grabe ka naman. Nilusog ko yung babae, pinuntahan ko. Ako pa yung hinila mo. Hindi totoo. Sabi mo hindi totoo. Anong ginawa mo? Ayaw ko na tayo, maghiwalay na tayo, yun lang. Ganon lang ang hamon mo sa akin. Mo ako, tapos sasabihin mo sa akin, hindi mo na ako mahal? O di ba sinabi ko nga sa'yo maghiwalay na tayo, di ba? Ganon-ganon na lang? Ganon-ganon na lang ang gagawin mo? Ganon-ganon na lang sabihin mo kasi nahuli ko kayo. Sasabihin mo sa akin na ano, hiwalay na? O so anong balak mo kayong gawin? Kaso, Ayan, no? kayong dalawa. So, Ma'am Susana, tama ba yung narinig ko? No? So, ang balak mo ay kasuhan itong si Severino at yung kanyang Opo, kabit. silang dalawa po, silang dalawa. Silang dalawa. Oo, no? In so far as Opo. legal, Shari, talagang may pananagutan itong si Severino. Total, inaamin na rin naman niya. Okay, aside of course from VAUSI, violation against women and children, siya din ay magiging liable for concubinage because he's living under scandalous circumstances. Eh kung tutusin nga, ibinahay na nga niya itong si Miss Lani at aware siya, Shari, na may CCTV. Kumbaga siya yung gumawa ng ebidensya laban sa kanya. At saka nakaka-insulto din doon, attorney, na nandun pa nagkakape yung babae doon sa bahay nila, sa tindahan nila, pumupunta doon at alam din naman ng babae na may CCTV. Yes. So, masakit din talaga yun sa misis niya. Oh, Sir Severino. Kayo po ba, Ma'am Susana, ay may mga anak? Mayroon po, dalawa po, isang lalaki, isang babae. Saan Minor po pareha. Saan po sila nakatira? Kasama niya po. Nakikita din po ng mga anak niya yung So ginagawa niya nakikita po. rin nila yung mga pinaggagawa nitong si Severino. Alam mo po yung sabi ng anak niyang panganay? Bakit mo paniniwalaan yung mga sinasabi ng mga tao? Pinapakain ka ba nila? Okay. So talagang parang, Shari, mayroon pang pang-gaslight na nangyayari dito. Okay? Sir Severino, Kita- nasan po si Miss Lani ngayon? Hindi na po siya umuwi dito mula nung nangyari yung ganun. Hindi na daw. Kayo ba ay nag-break na? Ganun ba? Opo, matagal na po. Hindi po. Nag-uusap po sila, nagtatawanan po sa CCTV. Naririnig ko po. Huling-huli pa rin, pati yung mga ganyang pag-uusap. February 12 po nangyayari po yung video na yan. 13, 14, naghahagakgakan po sila sa CCTV. 14 wala na sa dito. Hindi, wala dyan. Pero sa CCTV, from alas 11, alas 12 hanggang hating gabi, gusto mo na nga matulog, di ba? Pero ayaw kanyang patulugin. Nagtatawanan kayo. Anong sabi mo? Marami akong reserba. Ano bang gusto mo dyan? Ako pupunta? O sa ganitong lugar? Siyempre marami. Iba talaga pag marami kang tinanim. Meron kang aanihin. Bakit naman ako pupunta sa'yo? Kung hindi ka naman malago, di doon ako sa malago. Di ba? O, sige, bahala ka. Ikaw, kung ano yung gusto mong gawin mo. Eto, Miss Susana, no? Hindi naman kita tuturuan, hindi naman kita pipigilan. Pero kung pwede natin pag-usapan muna yan, bakit hindi natin pag-usapan? Hindi. Marami ng beses mong ginawa yan. Bakit pinaniwalaan mo ba ako? May kinampihan sa naging babae mo, kinampihan mo ba ako? Kinonfort mo ba ako? Nangyari na yan, tinawagan mo ba ako? Na nag-message ba kayong dalawa na, sorry, nagmamahalan kami. Ginawa mo ba yun? Wala. Tumatawag ako sa'yo, hindi mo sinasagot. Di ba? Hindi na ko nasasagutin. Yeah. Kasi kung kaya mong gawin yan, may number ako dito. Hindi lang sa Facebook. Pwede mo akong tawagan sa number ko dito. Mag-import ka na tumawag kayong dalawa na nagmamahalan kami. Hayaan mo na lang kami. Okay pa sana eh. Pag tumatawag ako, hindi mo sinasagot. Oo, hindi kita din nasagot sa tumatawag ka Facebook. sa akin, Pero dapat, may lagi- number ako lagi dito. kang May galit number ka. ako dito. Pwede mong tawagan. Pag-usap muna tayo, hindi mo ka munang padalos-dalos kasi maapektuhan dyan yung mga bata eh. Unang-una wala nang mga kaayos. Ngayon pa siya nahiya sa mga bata eh. Naisip ko yung mga anak mo? Nakikita na lang Relax sa ka lang. bahay. O pagka umalis ako dito, sino maapektuhan? Ay, naisip mo ba yan bago mo pinasok? Kaya nga, di, pasensya ka na, nagawa ko na yan, wala na, pwede naman. Ganun lang, pasensya. Wow! Grabe naman yung pasensya na yan. Lantaran!
harap pa ng outpost ng paradahan. Magpapalitan kayo ng driver seat ng sasakyan? Natural ako yung pagkasira. Ma'am Susana, no, Walang ganito na lang katotohanan. muna. Total, parang hindi rin naman masyadong responsive itong si Mr. Severino. Hindi natin makausap ng matino. Ganito, Anong hindi makausap Ma'am ng Susana, matino? Sumasagot po kayo ako po ng ba ay matino. porsigido na talagang kasuhan nyo itong si Mr. Severino? Opo. Silang dalawa ng babae. Silang dalawa, okay? Kahit manghingi ng pasensya, kapatawaran, wala nang hindi nyo na mapagbibigyan itong si Mr. Severino? Paulit-ulit na po yan, sir. Kahit dito po sa ibang bansa, ginawa niya na po sa akin yan. Okay, so talagang wala nang kapatawaran po dito, Ma'am Susana? Wala na po, kasi mismong nakapatong na po siya eh. Okay. Ganito po, Mama, kung tayo po ay magsasampa ng reklamong concubinage against dito kay Mr. Severino, kayo po ay kakailanganin nyo pong manumpa para sa reklamo. Okay? Kasi ito, Shari, ay Opo. tinatawag na private offense. Ibig sabihin, unlike yung mga na-mention natin before sa mga earlier na punta ko dito na may mga public offenses or public crimes, kahit sino lang pwede maging complainant. Pero pag concubinage, yung offended spouse ang dapat na manumpa dun sa kanyang reklamo. So kayo po, Ma'am Susana, since nasa Qatar kayo, siguro kakailanganin nyo pong umuwi para sumpahan yung magiging reklamo po ninyo. Kaya lang po, hindi po ako Kailangan natin makakauwi mag-usap ngayon. muna. Pwede ba? Ayusin natin. Pwede naman natin ayusin na tayo eh. Hindi na. Ayan, Kung Mr. Severino, magkakaroon baka tayo, pwede mong kumbinsihin yung asawa mo. Tayo, siyempre, paano naman yung mga anak natin? Oo, tatanggapin ko. Kahit pakulong mo ako, walang problema. Papakulong mo ako, walang problema sa akin. Makukulong ako. Yung mga anak natin. Oo, makukulong ka talaga. Pagkatapos ng kaso, kung ano yung magiging desisyon. Bakit kailangan pa natin gumastos ng pera ganit? Dapat ipaiano na lang natin sa mga bata. Bakit ako gagastos? Mag-isip ka naman muna. Kinausap Para mo sa pa mga ako? bata na lang. Kaya nga, inaantay nga kita, di ba? Kasi pagka once na tatawagan tayo sa cellphone, Hindi mo naisip yan. Dapat naisip mo na noon pa yan. Pwede ka naman magpakatino na wala kang babae. sinabihan mo na nga si Ate Marina. Kinausap na rin ako ni Ate Marina. Sabi ko, inaantay na lang kita. Mag-uusap Hindi. tayo. Ngayon kasi 'di ba, binigay ko sa kapatid mo yung yung video na nakita ko. Ngayon pwede- lang 'yun. pwede mag-uusap Lagi ko tayo sinasabi muna. 'yun, mababalitaan nila 'yun. Sabi mo wala hindi, walang katotohanan. Ngayon nakita ko na, ngayon lang mo sinabi na kayo, hindi mo inaamin, 'di ba? Madali lang na. Hindi mo inaamin, 'di ba? Hindi Mag-usap mo muna tayo ng inaamin. personal. Lahat ng tao dyan, pati mga kapatid mo, Okay. nakatabi mo dyan. Ma'am Alam Susana. nila yung babae. Ma'am Susana, Sir Severino, saglit lang po. Ma'am Susana, ano po ba ang desisyon niyo, ma'am? Kaso po. Attorney, sapat na po ba na ebidensya yung video po na hawak po ni Ma'am Susana po ngayon? Yung video na hawak po ni Ma'am Susana ay sasapat na yan, pero para maging mas malakas pa Opo. yung ating ebidensya. Opo. Kumbaga, kailangan nating samahan po yan ng mga testimonya pa Opo. ni Ma'am Susana. Doon niya ilalatag, no? Kung kailan pa nagsimula na niloloko siya, kumbaga, ng kanyang mister, ano pa yung mga ibang circumstances or events. Kasi sabi kanina ni Ma'am Susana, hindi lang naman yan yung incident na nangyari yan. Hindi ba? Hindi lang din yan yung nahuli ng CCTV. Okay? At bukod pa dyan, ang dami na rin nilang mga kapitbahay, mga kaibigan na nagsasabi sa kanya, pero todo denial lang yung kanyang mister. Alam nyo po, pag mag-file tayo ng reklamo, kahit malakas na yung isang ebidensya, mas maigi pa rin. No? Para mas kompleto, kumbaga, yung narrative natin. Di ba, Shari? Samahan mo pa ng mga witness. Opo. Yung mga sinasabi niyo, ma'am, na mga kapitbahay, na nakita yung ito nga pong si Miss Lani, si Mosquito at si Sir Severino doon sa bahay po ninyo, sa tindahan po ninyo. Ayun, ma'am, pwede po nating makumbinsi po na tumistigo po sa kaso po ninyo. Ano po may file po na kaso, attorney? Yan primarily, Shari, concubinage. Both against dun sa kabit at of course dun sa kanyang mister. Opo, kasi there is a scandalous circumstance dyan, no? Tama ba, Miss Susana, no? Doon sa lugar kung saan nangyari doon, ay nandun din yung mga anak ninyo. Ayan, Alaga. Kaya ayaw niya na itong mag-abroad kasi alagaan niya daw po yung mga anak ko. Pinapakain niya po. Pero yung nararamdaman ng mga bata na nakikita na hindi yun ang ina na nakakasama niya.
Tuwing makikita ng mga anak namin, Kausapin mo nakasama muna niya yung yung mga anak babae. mo bago ka mag-decision. Sir, naisip niyo po ba muna yung mga anak po ninyo bago po kayo pakipagrelasyon kay Lani? Kausapin niyo muna yung anak ko bago sa mag-decision ng mga ganyan. Ay, ayun nga po, Ang totoo sir. niyan ang totoo niyan, unang-una pa lang yan, wala pa kami nakikipag-inuman pa lang ako, wala pang nangyayari. Kami na yung, actually hindi lang naman yan yung na-kismis sa akin eh. Marami pa. Marami pong na-link sa inyo na babae para lang po malinaw? Oo. Hindi lang yan, marami pa. Sa totoo dyan, gawa ng, Madami pa pala. Wasan, may nakasama na akong nakainuman, babae ko na. Yan ang nakakarating sa kanya. Kaya dyan kami nag-aaway lagi dati. Kasama niya pa lang sa inyo. Sa mga ganyang sumbong. Parang ganun. Mahilig ka kasing uminom na babae sa babae ang kasama mo. Marami, pwede ka naman uminom eh. Kaya lang, mas Hindi naman ako maganda, babae nakikipag-inuman mga sa mga kasama mo. lalaki ah. Kailan ba ako nakipag-inuman? Nakipag-inuman lang ako sa Ay, mga ikaw lalaki, ang mga kapatid nakakaalam, ko ikaw ang lang. nakakasagot yan. Kaya nga, Ikaw mag-usap makakasagot muna mo sa tayo. mga sinasabi mo. Mag-usap muna tayo, uwi ka dito. Hindi na. Okay na, Miss Susana. Kung talagang- Pag tumatawag ako, Oo. tinututukan mo ba akong ano? Tinututukan mo ba akong kausapin? Ilantag mo lang yung telepono dyan. Bahala ka, manood ka. Manood ka hanggang matapos ako. Nagbibenta ako. Alam mo naman, nagbibenta ako, di ba? Nakikita mo naman, nag-assist ako ng mga customer. Ngayon, sa ngayon na lang. Oh. Kasi wala dyan yung babae. Pero pag hindi dyan babae, papatay yung CCTV. Ay, sus, hindi ko pinapatay ang CCTV. Ay, hating gabi, brown out? Walang kuryente? Walang internet? Ano sabi mo kay Minard? Minard, patayin mo yung CCTV, pupunta si Lani. Sige nga. Nako. Nako! Sir Ikaw Severino? bahala dyan. Kausapin mo yung anak ko. Hindi kita tatakbuhan, walang problema. Hindi kita tatakbuhan. Mag-usap muna tayo personal. Mag-usap muna tayo ng personal. Bakit ganyan? Okay. Ma'am Susana, paano po ang system nito, attorney? Kung siya po ay isang OFW po sa Qatar, paano po siya, attorney? Yes. Pag magfa-file kasi tayo, Ma'am Susana, ng ating complaint affidavit, kailangan nyo pong yung panumpaan sa harap mismo ng ating piskalya. Okay? And Apo. based sa ating existing rules of procedure, kayo po ay kailangan personal na pumunta. Nung araw, Shari, Apo. lalo nung pandemic, ino-authorize nila, ina-allow nila yung mga representative lang, yung mga attorney in fact na tinatawag. Pero right now, halos lahat po. Oy, by the way, saan ba nangyari po yan? Yan po sa Tanay Rizal. Sa Rizal. So sa Rizal po natin kailangan i-file yan, no? And I think sa Rizal, they require pa rin po na personal na pumunta yung complainant mismo. So, Ma'am Susana, kung kailan ba kayo makakabalik ng Pilipinas? Sa off-air na lang po kung kailan ako. Okay, sige, kakausapin po kayo ng staff namin dyan. Pero yun nga po ang procedure natin, ha? Kailangan po ninyong manumpa. Okay, ilalatag po natin lahat doon. Kailangan nating patunayan na yung inyo pong mister ay namuhay under scandalous circumstances. Okay? Kasama po ang kanyang kabit. Yung alam mo ba kung yung kabit na to ay kasal din sa iba? Hindi na- Opo, kasal po. kasal din. Opo. Okay, o baka gusto mong isama na rin yung asawa nung kabit para sabay na kayong mag-file ng reklamo diyan sa mga asawa ninyo. Pag uwi ko po dyan, ano ko po siya. Bali, papayag din po siguro yon. Oo, yun po yung mga kailangan nating i-discuss later on. Off-air na lang siguro, Ma'am Susana. Opo. Opo. Ang kulang kasi sa inyo, Ma'am Susana, wala pong respeto yung asawa po ninyo sa inyo. Yun lang po yun, Ma'am. Sa madaling salita, wala po siyang respeto sa inyo, Ma'am. Opo. Ngayon, Ma'am, Ito po yan. mahirap po dyan dahil kayo po ay isang OFW. Tatagan nyo lang muna po ang loob po ninyo, Ma'am. And from time to time, kami po ay mag-update sa inyo, Madam. Update nyo rin po kami kung kailan po kayo makakauwi, Ma'am, ng Pinas po. Para kami po ay, para masamahan po namin kayo na makapagsampa po ng kaso laban po dito sa inyong asawa po. Okay, Ma'am. Tatagan niyo po yung loob po Salamat ninyo po. dyan, Ma'am. Alam po namin na hindi po madali ang maging isang OFW. Tapos may trabaho pa kayo dyan. Iniisip niyo pa po yung asawa at pamilya niyo pa po dito, Ma'am. Tatagan niyo lang po yung loob niya, Ma'am. Ha? Balitaan niyo po kami, Ma'am, sa date po ng pag-uwi niyo. Opo. Ma'am, para sa safety po ng mga anak ko, baka sila ang pag-initan. Hindi ako mag-iinit sa anak mo. Ano ka ba?
In so far as no yung Ano bang tingin mo sa akin? Sige na po, Sir Severino, wala naman po kaming makukuhang kahit pasori man lang po sa misis po ninyo, hindi nyo naman po gagawin. Sige sir, wag nyo muna pong ibababa yung linya, kakausapin po kayo ng staff po namin. Napakawalang respeto nyo po sa misis po ninyo sir, sa totoo lang po. Gayon din po sa Hindi mga ko anak wala nyo, sir. respeto. Sige po, Hindi ko wag nyo wala na pong, respeto. sige sir, sige na sir. Wag nyo na pong ipilit, sir. Wag nyo na pong ipilit. Kung hihingi lang po kayo ng sorry sa asawa nyo, sir, mas ma-appreciate pa po ng misis po ninyo, sir. Salamat po. Magandang hapon.